Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan. Nandito na naman po ang ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. Aking binabati kayong lahat ng magandang gabi at welcome po sa ating programa. Tayo po ay muling mag-aaral ng mga salita ng Diyos na talaga namang matamis namnamin at nakapagpapataba ng puso, mga kapatid. So binabati ko po ang ating ding mga viewers sa Facebook dahil naka-live po tayo ngayon. Good evening po sa inyong lahat. Welcome sa ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. At sa ating mga suking tagapakinig ng radyo, huwag niyo pong bayaan ang inyong radyo. Tumutok lamang kayo dito at ihanda ang inyong mga pag-iisip. Ihanda ang inyong mga papel kung meron at lapis o ballpen para mag-take note kayo sa ating pag-aaralan upang hindi basta lalampas lamang kundi maiiwan sa ating puso, at kapag ito'y nakalimutan, kung meron tayong notes, pwede nating reviewin para hindi makalimutan. So sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, ay tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos sa kitaasan po ng mga langit, kami po ngayon ay nagagalak, nasisiyahan sa pagkakataong ito na kami ay makapagpatuloy sa aming ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Buksan niyo po ang aming pag-iisip upang maintindihan natin ng lubusan ang inyong mga salita na aming pag-aaralan. At protektahan po ang aming mga suking tagapakinig, ang aming mga viewers na dito sa problema ng coronavirus. At gumawa po kayo ng paraan na sa lalong madaling panahon ang problemang ito ay mawawala na rin at mabalik na sa normal ang kalagayan ng buhay ng mga tao. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So ang paksa na pag-aaralan natin ngayon ay tungkol pa rin sa paglaya sa mga maling aral o maling paniniwala. Hindi pa po natin iiwanan ang paksang ito sapagkat marami pa tayong mga katotohanan na dapat malaman kaugnay ng paksa na ito. Napag-aralan natin kagabi sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6 nang nagbigay kay Eva ng lakas ng loob upang suwayin ang utos ng Diyos na huwag kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakailala ng mabuti masama, ay ang maling aral na tinanggap niya mula sa ahas. Naniwala po si Eva na sa sinabi ng ahas na kapag sila'y kakain sa pinagbabawal na bunga ay hindi sila totoong mamamatay, kundi sila'y magiging parang Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama, kaya't naging malakas ang loob niya na lumabag sa utos ng Diyos. Na yun po ang naging sanhi kung bakit sila po ay nagkasala. At kung wala lamang ang plano ng kaligtasan na isinagawa ng ating Diyos, ay siguradong mamamatay sana sila. Mabuti na lang at may plano ang Diyos sa kaligtasan, gumawa ng pamamaraan na sila po ay hindi pinaslang, kundi binagyan ng pagkakataon na mabuhay pa at offeran sila ng pagkakataon na mapatawad at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Okay. So magiging aral na malaki ito po sa atin. Na huwag po sana tayong maglalakas loob na sumuway sa mga utos ng Diyos. Anumang magiging rason na irason natin, hindi magiging katanggap-tanggap yan sa harapan ng Panginoon. So napag-alaman din natin kagabi na kung paano na dinaya ng ahas si Eva, gayon din na dinaya ni Satanas ang mga Kristiyano sa panahon ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng mga maling aral. So maling aral ang ginamit ng ahas para dayain si Eva, maling aral din ang ginamit ni Satanas upang dayain ang mga tao sa panahon ng mga apostoles.
Binasa natin ito sa 2 Corinthians 11 verse 2 to 4 at Galatians 1 verse 6 to 8. At ayon doon, ay sinikap ni Satanas na pasamain ang malinis na pag-iisip ng mga Kristiyano at dalhin sila sa pagtalikod kay Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng ibang Kristo, ibang Espiritu at ibang Ebanghelyo. Yan po. Kaya't nagbigay si Pablo ng mahigpit na babala na kung ang sino man ay nangangaral ng salungat sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol ni Kristo, ay sumpain nawa siya ng Diyos. Pinag-aralan natin ang 5 maling paniniwala o maling ebanghelyo na ginagamit ni Satanas noon hanggang ngayon upang dayain ang mga Kristiyano na magkaroon ng parang magkaroon ng kampante na feeling na lumabag sa kautusan ng Diyos na hindi nakokonsensya, na para bang pinatulog ang konsensya ng tao na kahit lumalabag, hindi siya nakokonsensya, hindi siya nababagabag kasi yung mali na doktrina na yon ang para bang anesthesia na pinatulog yung utak ng mga tao para hindi sila mabagabag kahit na sila ay gumagawa ng paglabag sa kautusan ng Diyos. Hanggat mamulat na lang sila sa bandang huli, nakasama pala sila doon sa hindi maliligtas. Pero buong buhay nila, sa tanang buhay nila, ay nandun pa rin, parang umaasa ng malaki na sila ay maliligtas. Yun pala, mabibigo sila. Dahil yun po ang dahilan kung bakit nasusulat doon sa Matthew chapter 7 verse 21 na sa araw ng pagbabalik ni Jesus ay marami ang mga tao na mabibigo dahil hindi po sila maliligtas sa kabila ng kanilang pag-asa na sila ay Kristiyanong totoo at sila ay isasama ni Kristo doon sa kaharian, sa kanyang kaharian. Pero kalabas-labasan niya, mga minamahal, sila po ay hindi isasama ni Kristo at hindi kilalanin na sila ay kanya. Kaya meron po tayong pinag-aralan na kagabi na 6 na mga maling aral. Na yon ang pinag-aralan natin na dahil dito sa paniniwala na ito, ang mga Kristiyano na naniniwala dito ay kampante na sumuway sa kautusan ng Diyos, na feeling safe pa rin sila, hindi nakokonsensya, buong akala nila ay hindi makakaapekto sa kanilang kaligtasan. Yun pala sa bandang huli, kung hindi natin sila tulungan ngayon na mamulat sa katotohanan, doon na lang sila mamulat pagdating ni Jesus Christ. Pero huli na yun. Kaya mas mabuti po na ipamulat natin sa kanila. Kaya't yun naman po ang dahilan kung bakit ang banal na Espiritu ay umuudyok sa amin upang ipangaral namin ito. Tumbukin yung maling mga ebanghelyo na ito upang sa ganun ay ma-realize nila ang kamalian at magbago habang may panahon pa. Okay. Hayaan ninyo na medyo aking reviewin muna, sariwain itong 6 na punto nito. Hindi ko nababasahin yung mga referensya, hindi ko na rin ipapaliwanag. Basahin ko lang po sa inyo yung buod nun. So una ay ang maling aral ng Ebanghelyo na nagsasabi na dahil tinupad ni Kristo ang kautusan ng Diyos, tinapos na daw niya ang pang-iiral nito sa panahon ng bagong tipan. Kahit ang mga Kristiyano ay hindi na daw po nila tungkulin ang sumunod sa 10 utos ng Diyos. Ito, maling ebanghelyo po yan. Ikalawa ay ang maling aral ng ebanghelyo na ang kautusan moral ng Diyos na ibinigay sa Israel sa pamamagitan ni Moses ay para lamang daw sa bansang Israel at hindi para sa mga hentil na mga Kristiyano. Kahit yung mga naniniwala dito ay kampante na naman sila na lumabag-labag sa kautusan ng Diyos, parang feeling hindi na konsensya dahil itong aral na ito ang nag-anesthetize sa kanilang
kaisipan para hindi makonsensya. Okay, number 3, ang ikatlo ay ang maling aral ng Ebanghelyo na ang 10 utos ng Diyos ay ang lumang tipan na pinalipas ng Diyos ayon sa Hebrews 8:13. Kaya't hindi na ito dapat sundin ng mga Kristiyano ngayon ayon sa kanila. Ito, mali na naman ito. Pero ito nga yung ginagamit din ng mga tao para hindi sila makonsensya kahit sila ay lumalabag na. Okay, ikaapat ay ang maling aral ng Ebanghelyo na ang 10 utos ay ginagawang 2 utos na lang daw sa panahon ng bagong tipan. At yan ay mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. So basta't mahalin mo lang ang Diyos at ang iyong kapwa ay okay na daw. Hindi mo na kailangang sundin ang 10 utos ng Diyos. So yung sabi doon, may tama din na sabing dapat mahalin mo ang Diyos at ang iyong kapwa. Tama yun. Pero yung mali, yung sabi nila, kaya hindi na daw kailangan sundin ang utos. Yun po yung mali. Kasi pag mahal mo ang kapwa mo at ang Diyos, sundin mo yung utos. Yun ang tama. Okay, ikalima ay ang maling aral ng Ebanghelyo na dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na tayo ng biyaya, kaya't hindi na tayo dapat sumunod sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Okay, yung una, tama naman po ng sinasabi na wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na tayo ng biyaya. Tama yun. Pero ang mali, yung sabi nila na conclusion na kaya dapat sumunod sa, hindi na dapat sumunod sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Yun yung bahagi na mali. Dahil kung basahin ninyo ang New Testament, ay sinasabi na ang mga Kristiyano ay dapat sumunod sa kautusan ng Diyos na yung binigay kay Moses. At yun, mapapatunayan natin yan madali sa Bible, sa Romans chapter 13 at saka yung ibang bahagi pa. Ika-6 ay ang maling aral ng Ebanghelyo na nagsasabi na ang payo ng Diyos, bagaman maganda kung sundin, ay walang kinalaman sa kaligtasan, kaya't walang problema kung hindi mo susundin ang payo ng Diyos. Ito naman para sa mga Adventista. Ito, sa ibang mga sekta, wala ito, pero sa mga Adventista, ito ang doktrina na laganap na pinapaniwalaan ng mga membro ng mga Adventist. Kaya kahit na sila ay pinapakita nga, binabasahan mo sila na marami silang mga dapat sundin na hindi sunusunod, ay tampante lang sila na lumabag kasi sabi na, total, wala namang kinalaman yan sa kaligtasan eh. Ayun. Kaya yun ang pangit doon. Kasi kung basahin mo ang Revelation chapter 3, verse 14 to 21, may payo dyan ng Panginoon na kapag hindi mo sunod, lagot ka talaga, wala kang kaligtasan. Pag hindi mo sinunod. Kaya mali po yung kanilang plataforma. So lahat ng mga maling aral na ito na ating nabanggit kanina, ay nagbibigay ng lakas loob sa mga Kristiyano na lumabag sa kautusan. At dahil sabi ni Jesus na ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan ayon sa John chapter 8 verse 32, ang mga nagpapatuloy sa paglabag sa kautusan at nagkakasala ay mananatiling alipin ng kasalanan. So, ang ibig sabihin nun, dahil sa doktrina na ito, yung mga sumusunod dito sa doktrinang ito, hindi talaga mapapalaya ka sa kasalanan. Kasi yung paniniwala na ito, gina-justify yung paglabag nila o paggawa nila ng kasalanan. So, they will never be freed or delivered from the bondage of sin dahil dito sa maling paniniwala na yan. Kaya hindi matupad-tupad yung panukala ng Diyos sa kanila na nakahula pa nga yung gawain ni Kristo na He is going to bring deliverance to the captives. Yung mga naging alipin ng kasalanan, palalayain niya sila yan upang sila po ay mamuhay na matuwid, mamuhay sa katuwiran, mamuhay sa kabanalan. Pero hindi yan matutupad sa mga tao na naniniwala sa maling ebanghelyo. Kaya siguro ang pinakauna doon is mapalaya muna sila dito sa maling ebanghelyo, maling paniniwala,
para mabigyan ng daan yung kanilang kalayaan doon sa kasalanan. Dahil kung ang mga manatili sa kanilang isip itong maling mga aral na ito, siguradong manatili sila sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya't kung hindi tayo mapalaya sa mga maling aral na ito, ay siguradong mananatili tayong alipin ng kasalanan at hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kahit na tayo umaasa na magmamana ng kaharian ng Diyos at ng buhay na walang hanggan, hindi po yan mangyayari. Bakit? Basahin po natin ang dahilan. 1 Corinthians 6 verse 9 to 11. O hindi ba ninyo nalalaman, sabi ni Pablo, na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamban sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga mangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Meron palang mapakiapid sa kapwa lalaki. Okay. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Napakalinaw po yun. Pagano ka man o Kristiyano ka, kung gagawin mo ang mga ito, hindi ka mapapalaya dito dahil hindi mo kikilalanin na kasalanan, ay talagang hindi ka magmamana ng kaharian ng langit ayon sa salita ng Diyos. At sabi dito, mabuti na lang doon sa mga taga Korinto, ganito ang sabi, at ganyan ang ilan sa inyo. O ganito daw ang ilan sa mga membro doon sa Korinto. Kristiyano yan sila pero gumagawa sila. Pero may magandang balita, sabi dito, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa Espiritu ng ating Diyos. Kaya magandang balita dito sa mga membro ng Corinthian Church. Kasi kahit ganun sila noon, pero sila po ay nagsisi, kaya sila po ay pinatawad. Sila po ay hinugasan. Bakit hinugasan sila? Kasi nagsisi sila, kinikilala nila yun. So hindi sila nagpatuloy. Sila'y inaring ganap sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kaya kung ang mga tao ngayon ay hindi mapalaya dito sa mga gawang ito na binanggit, ay tiyak na hindi po magmamana ng kaharian ng langit. Ngayon, ay pag-aralan natin ang isa pang maling aral ng Ebanghelyo na ginagamit ng kaaway, lalo na ngayon, upang linlangin ang mga Kristiyano at hikayatin na sumuway sa kalooban ng Diyos at magpatuloy sa pagkakasala. Pero kahit nagpapatuloy, umaasa pa rin sila na siguradong sila'y maliligtas. Yan ang paradox doon. Bakit? Kasi nga itong doktrina na ito ang nagtatapal doon sa kanilang sa mata ng kanilang pananampalataya, kaya hindi nila makikita yung kamalian na ito. Kaya ipapakita natin kung bakit mali yung aral na ito para marami sanang mamulat sa katotohanan at alisin ito para maisakatuparan yung layunin ng Diyos sa kanilang buhay. So, ano ito? Ano itong tinutukoy ko dito na isang maling aral? Ito po mga kapatid. Ito ay ang maling aral na nagsasabi na kapag ang isang Kristiyano ay nanampalataya, ay mayroon na siyang hawak na buhay na walang hanggan. Kaya't hindi na siya pwedeng mapahamak regardless kung tapat siya o hindi. Basta siya ay ligtas dahil sa pananampalataya, siya ay ligtas magpakailanman. Ayun. Kaya yung mga humahawak dito ng itong doktrina ito, sila yung malakas na umako na talagang sila 100% na maliligtas. Pero alam natin, batay sa salita ng Panginoon, na they are being deceived. Nalinlang lang sila.
Yung akala nila yun na talagang sigurado yung kaligtasan nila, yun pala ang magpapahamak sa kanila. Kaya nga sabi ko, kailangan na imulat natin sila sa katotohanan sa pamagitan ng paghahayag ng tamang ebanghelyo para mapagtimbang nila. Kasi kung yun lang tinuro sa kanila kasi ang papakinggan nila, hindi nila madidiscover ang kamalian. Pero kung makinig sila ng ibang aral at iba ang magsasabi, ipagtimbang nila yung dalawa na yon, makikita nila yung pagkakaiba, makikita nila yung kamalian. Katulad lang nung ilaw, noon nung nasa probinsya namin, nakala ko yung Petromax, yun na yung maliwanag na ilaw. Nung nagkaroon ng kuryente, kung ihambing ko doon yung ilaw ng Petromax doon sa kuryente, abay, hindi naman pala. Meron pang mas malinaw. Ayun, kaya ganon, kung hindi sila makarinig ng ibang aral, talagang hindi nila ma-realize yung kakulangan, yung kamalian ng kanilang pinanghahawakan na doktrina. Kaya magandang bagay mga kapatid na kahit tayo po ay may pinanghahawakan na reliyon, tayo po ay may pananampalataya, ay makinig tayo ng ibang aral dahil yun ang paraan para makita natin yung ating kamalian. Okay, pagpatuloy po natin. Okay. Dahil dito sa ganitong paniniwala ay marami ang hindi nakikibaka sa mabuting pakikibaka ng pananampalataya na pinag-aralan natin ayon doon sa sinasabi ng Ephesians 6 verse 11 to 13 na makipagbaka tayo ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Pero sabi ko nga, yung humahawak ng ganito na paniniwala na maling ebanghelyo, kampante sila, hindi sila determinado na makipagbaka. Bakit? Kasi para sa kanila secured na daw yung kanilang kaligtasan. At kahit anong mangyari, ano pang mga gawa daw nila, magkamali-mali man, hindi pa rin mawawala yung kanilang kaligtasan. Kaya okay lang, kampante sila. Ayun. Not knowing na pagdating po ng araw, ay mabibigo sila. Okay. Kaya mag-ingat po tayo sa aral na ito dahil isa itong panlilin lang. Bakit sabi kong panlilin lang ang ganitong doktrina? Dahil hindi po purong katotohanan ito, kundi kombinasyon ng tama at mali. May bahaging tama, may bahagi na mali. Alin po yung bahaging tama doon sa doktrina na yon? Ito po, tama po ang sabi na kapag tayo'y sumampalataya kay Jesus ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. Tama po yan. Mababasa ito sa John 3 verse 15 and 16. Basahin ko. Upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Verse 36 na yun Ito, verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay ano daw? May buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Ayan. Ito pa, John 5 verse 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Okay. At hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Yan. Kaya tama po ang sabi na ang sumasampalataya kay Kristo at sa nagsugo sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Okay. Pero paano ba natin ito unawain? Ang isip kasi ng iba ganito. Pag ikaw na ay nanampalataya ka na, meron ka ng buhay, hawak mo na yung buhay na yon. Yan ang ibig nilang sabihin. Hawak mo na. At yung buhay na yon, hindi na yon babawiin pa ni Kristo sa iyong kamay. Yan ang pag-ano nila.
Kaya noong nag-aaral ako doon sa isang correspondence course ng evangelical, nung kabataan ko pa, yun talaga yung ini-emphasize, ginamit doon na ano daw, yung pag ikaw ay nanampalataya, eternal life is your possession na yun. Parang ano na, hawak mo na, sa'yo na talaga yun. Yan ang kanilang paniwa. It is a present possession. It is not a future hope, kundi nasa iyo na talaga yun. Hindi yung inaasahan mo pa, kundi nasa iyo na yun. Kaya sinasabi, hath eternal life. Yan. Hath, yung present tense na yun. He hath. You already have eternal life. Yun ang kanilang idinidiin doon. Okay. Pero paano po natin ito unawain, yung talagang nakasulat na ito? In what sense na ang mga mananampalataya ay mayroon silang buhay na walang hanggan? Dahil nakasulat naman yan, we cannot deny that. The issue here is, how do we understand that properly? Yan. Ibig bang sabihin na pag sumampalataya ang isang tao ay naging immortal na siya? Kaya't hindi na mamamatay dahil sabi sa talata na siya ay mayroon ng buhay na walang hanggan? Pagbabasahin mo sa Bible yung o kaya sa dictionary yung meaning na eternal life, it is a life without end. Isang buhay na walang hinto, yung walang kamatayan. Yan po ang ibig sabihin ng eternal life, walang kamatayan. Ang tanong, yun bang nanampalataya kay Kristo ay hindi na pwedeng mamatay dahil meron na siyang buhay na walang hanggan? Hindi po yan ang ibig sabihin ni Kristo, na hindi na siya mamamatay. Ang ibig niyang sabihin noon, pwede pa siyang namamatay, pero meron siyang pag-asa na mabuhay muli. Ganon po ang ibig niyang sabihin noon. Kasi, pag siya nanampalataya, na ibigay sa kanya, pangangakuan na siya ni Kristo ng buhay na walang hanggan, pero hindi pa niya aktual na hawak yun. Ibig sabihin, pwede pa siyang mamatay. Okay, saan po naman pinaliwanag ni Kristo yan? Basahin natin. Si Kristo ang maglilinaw, hindi ako. John 11 verse 25 to 26. Ang problema kasi, yung binasa natin mga talata yon, hindi nila anong tawag dito? Hindi nila inuunawa batay dito sa paglilinaw ni Kristo. Inautomatic na nila na ganun na daw, meron ka ng eternal life, so hindi ka na mamamatay. Pero sabi dito, John 11:25 to 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay uli. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Ayun ang paglilinaw ni Jesus. Malinaw na ang sumasampalataya kay Jesus ay mamamatay pa. Ngunit mayroon siyang pag-asa na bubuhayin siya ni Kristo. Ang ibig sabihin, hindi niya present possession yung eternal life kasi mamamatay pa siya. Hindi pa siya naging immortal. At kapag nabuhay siya muli, that is the time na hindi na siya mamamatay muli magpakailanman. Ayun. So, kailan yung actual talaga na ma-enjoy niya yung eternal life? Doon sa pagkabuhay muli. That is the time that he will never die because he already have eternal life as a real possession. Ayan. Kaya ang ginagamit ko dito na ilustrasyon, tulad lang ng cheque at saka yung actual na cash. Pag tayo ay nanampalataya kay Kristo, parang si Kristo, inisyuhan na tayo ng cheque na may halaga na pera. Pero that is as good as cash. Ang tawag doon, the value is like cash, pero wala pa yung cash. Wala pa yung cash doon. Pai-encash mo na lang, gagawin mong pera pagdating doon ng petsa. Kung yan ay post-dated check, papa-encash mo na lang doon pagka doon na sa petsa. Okay.
So, yan po mga kapatid ang paghahambing doon. So, pag meron ka ng cheque, you can say, halimbawa, yung cheque is 1 million peso. Masasabi mo na, meron akong 1 million peso na ibinigay ni Kristo. Oh. Kasi meron ka ng, inisyuhan ka na ng cheque eh. Pero, yung cheque na yon, pwedeng hindi yan pwedeng hindi yan mapasa iyo. Pwedeng mawala yon sa iyong kamay. Hindi mapunta sa iyo yung cash value na yon kapag ikaw ay hindi sumunod sa kasunduan. Yan. Pag hindi ka sumunod sa patakaran o sa kasunduan ninyo kay Kristo, hindi matutuloy yan, mapapasa iyo yan. Okay. So malinaw na ang sumasampalataya kay Jesus ay mamamatay pa, ngunit mayroon siyang pag-asa na bubuhayin siya ni Kristo. At kapag nabuhay siya muli, that is the time na hindi na siya mamamatay muli magpakailanman. Ang tanong, kailan bubuhayin ang mga Kristiyanong patay? Basahin po natin ang sabi ni Jesus sa John 6 verse 39 to 40. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man na mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. So, yun pala. Yun ang kalooban ng Ama, na lahat ng mga nanampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kailan talaga sila magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kapag sila po ay binuhay sa huling araw. Ayan. Kaya mamamatay pa rin sila kasi yung hawak nila, pangako pa lang yun. Pangako ng buhay na walang hanggan. Pero hindi pa aktual na sila ay ginawang hindi na mamamatay. Kailan po mangyari yun? Yung katuparan, kapag sila ay binuhay na muli sa huling araw, hindi na po sila mamamatay kasi yun na talagang hawak-hawak na nila yung eternal life talaga. Yan po ang paglilinaw na ginawa ni Panginoong Hesukristo sa kanyang pangako. Okay, ang tanong, kailan yung huling araw na yon? Kasi ang pagkabuhay muli sa huling araw, yan ang lininaw ni Kristo. Kailan yung huling araw na yon? Tandaan natin, hindi sinabi huling mga araw. Iba yun eh. Huling araw. So singular yon. Kailan yon? Basahin natin ang 1 Thessalonians 4 verse 15 to 17. Yung araw na yon daw ay yung araw ng pagpaparito muli ni Jesus dito sa lupa. Basahin natin. 1 Thessalonians 4:15 to 17. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Ayan. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Ayun, kailan mga bubuhay yung mga nangamatay kay Kristo? Pag ang Panginoong Jesus ay bababang mula sa langit. Ayun. So second coming po ni Kristo, matutupad yung pangako na bubuhayin ang mga nangamatay kay Kristo para pag sila'y binuhay, bibigyan sila ng buhay na walang hanggan kaya't hindi na muli sila mamamatay magpakailanman. Yan po, napakalinaw po ang sinabi rito, no? At ang sabi naman ni Jesus sa John 11:26 na yung mga nananampalataya kay Jesus na namatay, kapag sila'y nabuhay muli, ay hindi na sila mamamatay magpakailanman. Bakit hindi na sila mamamatay magpakailanman pagkatapos na sila'y nabuhay muli? Sapagkat kapag sila'y binuhay muli, ay magiging immortal na sila.
talagang babaguhin yung kanilang mortal na katawan at gagawing immortal. Doon na yung actual na talagang eternal life yun. 1 Corinthians 15 verse 15 to 53 ang magpapaliwanag naman na yung pag nabuhay daw yung mga patay na Kristiyano ay mabubuhay na sila na taglay ang walang kamatayang katawan. Okay, basahin ko. Isang hiwagang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. At di na muling mamamatay. O, nakita nyo na, pag binuhay muli itong mga patay na nananampalataya, ay hindi na muli silang mamamatay. Bakit? Kasi mababago na ang kanilang katawan. Sa verse 53, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. So dito po sa ikalawang pagparito ni Jesus na ang mga sumasampalataya ay aktwal na pagkalooban ng buhay na walang hanggan o immortality. Ang buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos sa lahat ng tao ang tinawag sa Bible na immortality. Ito po ay nakabatay naman sa Romans 2 verse 7 na sinabi sa English, to them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Dito ay pinagpareho ang immortality sa eternal life. Ibig sabihin, pag meron kang immortality, meron kang eternal life. Pag meron kang eternal life, meron kang immortality. Yun po ang ibig sabihin nun. So malinaw po rito, ang buhay na walang hanggan ay ang walang kamatayan. Kaya't ang actual na tumanggap ng buhay na walang hanggan ay tumanggap ng katawang hindi namamatay. Yan. Kaya balik tayo doon sa tanong batay sa sabi ni Jesus sa John 3:36 at 5:24 na ang sumasampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. In what sense na ang sumasampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan? Yamang siya ay mamamatay pa naman. Ayan ay in the sense na pag nanampalataya, pangangakuan siya ng buhay na walang hanggan. So hawak-hawak na niya yung pangako ng buhay na walang hanggan, pero yung aktual na buhay na walang hanggan, aktual na walang kamatayan na katawan, ay wala pa. Kailan pa yun na maibibigay? Sa second coming pa ni Jesus Christ. Ayan. Kung balik tayo doon sa ilustrasyon, cheque pa lang yun, hindi pa yun cash. Ipapa-encash na lang yun sa second coming of Christ. Okay, basahin nga natin ang John 5, 1 John 5 verse 11 to 12. At ito ang patutuo, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. O yan daw ang patutuo na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. O nakita nyo na? Totoong binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan pero wala sa ating kamay. Nasaan yon? Nasaan yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin? Nandun sa kamay ng kanyang anak na si Jesus. Okay. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin. So, nandun kay Kristo yung buhay na walang hanggan. Pag meron nasa yung buhay si Kristo, ibig sabihin, nasa iyo na ang buhay na walang hanggan, pero hindi pa actual yun. Hindi actual na possession yun. Kasi mamamatay ka pa nga yun eh. Ang nasa yun na lang na hawak mo ay pangako. Ibig sabihin ng pag ikaw ay na kay Kristo, nasa iyo ang buhay na walang hanggan, ang ibig sabihin noon, pangangakuan ka ni Kristo ng buhay na walang hanggan once na ikaw ay nanampalataya. Baka sabihin nyo, Brother Peter, sa'yo lang naman yung, ikaw lang naman ang nagsasabi niyan. Hindi naman yan ang sinabi ng Bible. Ang sabi ng Bible he that believeth hath eternal life. Pero hindi naman sa akin ito eh. Yung sumulat doon, yung alagad na sumulat doon sa John kanina, basahin natin itong kanyang paliwanag sa 1 John 2 verse 24-25.
pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. At ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Oh. So, in what sense na hawak-hawak natin bilang mananampalataya yung nasa atin yung buhay na walang hanggan? Ipinangako sa atin ni Kristo ang buhay na walang hanggan. O, kailan natin matamasa in reality yun? Sa second coming of Christ. Kahit mamatay tayo, bubuhayin pa rin tayo ni Kristo. Pagkabuhay natin, ibibigay niya ngayon yung walang kamatayan na buhay. Yun, that is the time na we can really say na we have eternal life as an actual possession. Pero sa ngayon, we have it by the promise of God. Yan po ang malinaw dito. Okay, hindi ako ang nagpaliwanag. Ito, binasa ko lang po yung paliwanag ni Apostol Juan. Kasi siya rin yung sumulat doon sa John 3, verse 36. At 5:24, siya nga rin ang nagpaliwanag dito sa 1 John 5:11 and 12 at 1 John 2 verse 24 and 25. Bakit wala pa sa atin? Kasi ang sabi nga, yung buhay na walang hanggan nasa kamay pa ni Jesus Christ. And we only have it, we have Christ in us by faith lang yan. Not by real possession. Kasi si Kristo nasa langit pa. Pagdating niya, sa kanya talaga babaguhin itong katawan natin at gagawin niyang immortal. Kaya yun na yung pangako niya na buhay na walang hanggan. So malinaw na ang taong sumasampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan in the sense na siya ay pinangakuan ni Kristo ng buhay na walang hanggan. Subalit ang buhay na walang hanggan na ipinangako ni Jesus ay hindi aktwal na hawak ng isang Kristiyano kasi nandun pa sa kamay ni Kristo dahil mamamatay pa siya. Ngunit kahit ang Kristiyano ay mamatay, nasa kanya pa rin ang pangako ni Jesus na buhay na walang hanggan. Kaya't sa huling araw, kapag si Jesus ay muling pumarito, ay ipagkaloob na niya ang buhay na walang hanggan sa kanyang ipinangako sa pamamagitan ng pagbuhay niya muli sa mga Kristiyanong patay at bibigyan niya sila ng katawan na hindi na mamamatay. Ayan. Ito ang dahilan na ang buhay na walang hanggan ay tinawag sa Bible na pag-asa ng mga Kristiyano. Hindi yung actual na hawak nila, kundi pag-asa pa lang yan. Basahin po natin ang Titus chapter 1 verse 1 and 2. Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So ano daw po yung buhay na walang hanggan? Ito ay pag-asa. Bakit pag-asa? Kasi ipinangako ito ng Panginoon na ibibigay niya. Ipinangako niya, inaniwala tayo, pinangakuan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya, aasahan natin yun. Kaya pag-asa. Ayan, Titus chapter 3 verse 7 and verse 6 and 7 na kanyang ibubuhos na sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas upang sa pag-aaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ayun, mga kapatid. So, pag tayo po ay inaring ganap dahil sa pananampalataya, ano daw po ang mangyayari? Tayo ay magiging tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Bakit tinawag ang buhay na walang hanggan na pag-asa? Sapagkat ito, hindi pa po ito aktwal na nakikita na nasa atin, kundi pangako pa lang na hinihintay pa natin ang aktwal na katuparan sa second coming ni Jesus Christ. Ito ang sabi ng Romans 8 verse 24-25 tungkol sa pag-asa. Basahin natin, sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa,
Datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Yan, datapwat kung nagsisiasa tayo na hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Halimbawa, kung yung pag-asa na natin daw ay nakita na, natupad na, o hindi na pwedeng tawagin na pag-asa yon kasi natupad na nakikita na yon. Pero kung hindi pa yon natutupad, na hindi mo pa nakikita, inaasahan mo pa lang, yon pag-asa yon. Kasi wala pa Kagaya ng yan, umaasa na padadalhan ka ng anak mo na nag-abroad. O habang hindi pa dumadating yung pinadala sa iyo na pera, umaasa ka, pag-asa pa lang yon. Pero pag dumating na, hindi na pag-asa kasi nandyan na hawak-hawak mo na yung pera. So hindi mo natatawagin na ang buhay na walang hanggan ay pag-asa. Pero sa ngayon, dahil hindi pa natin hawak, pag-asa pa lang yun. Kailan natin masasabi na hindi na pag-asa ang buhay na walang hanggan? Kapag dumating na si Kristo at ginawa ang katawan natin na ito na hindi na mamamatay, yun, hindi na pag-asa yun kasi nakikita na natin ang katuparan. So ngayon na hindi pa natin nakikita, hihintayin na lang natin ito na may pagtitiis kasi pag-asa pa lang. Yan po. Ang tanong, pwede ba na yung pangako ni Jesus na buhay na walang hanggan na inaasahan natin? Na matanggap pagdating ni Jesus ay mawawala sa atin o hindi itutuloy ni Jesus na ibigay sa atin? May posibilidad ba na mangyari ang ganun na yung Kristiyano na pinangakuan ni Kristo ng buhay na walang hanggan ay mapapahamak pa rin? Hindi niya tuluyang matatanggap yung naipangako sa kanya? Okay, ang sabi po ng mga naniniwala sa maling ebanghelyo ay hindi daw pwede. So yung mga naniniwala doon sa ibang ebanghelyo, yung naniniwala na sa salungat sa ebanghelyo na inangaral ng mga alagad ni Kristo, ay hindi daw pwedeng mangyari ang ganun. Dahil once na nanampalataya daw ng isang tao, ay hindi na mawawala sa kanya ang kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa kanya, dahil hawak na niya ang buhay na walang hanggan. Hindi nila kinikilala na pag-asa, hawak daw yun, present possession daw. Ngunit hindi po ito totoo. Salungat ito sa aral ng mga apostol ni Kristo. Patutunayan ko po ito sa inyo. Ano ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol ni Jesus? Basahin ulit natin ang 1 John 5:11 and 13. Ano ang sabi doon? Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. So pansinin po ninyo ang sabi ni Apostol Juan na ang buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ay wala pa sa ating sariling kamay, kundi nandoon pa kay Jesus Christ. Kasi sabi nga doon, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ngayon, tandaan po natin yan. Nasa yung buhay na walang hanggan ay nandun pa sa kamay ng kanyang anak na siyang ating tagapagligtas. At ang sabi ay kung ang anak ay nasa tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin na conditional ang pagkakaroon natin ng pag-asa ng buhay na walang hanggan pagdating ni Jesus Christ. Kailan natin masasabi ng anak ay nasa atin? Kung tayo po ay sumampalataya kay Kristo, siya ay nasa atin. At dahil siya ay nasa atin, tayo po ay mayroong pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meaning, pangakuan tayo ni Jesus ng buhay na walang hanggan at ito ay kanyang aktwal na ibibigay sa atin sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya tayong mga sumasampalataya ay masasabi na may pag-asa ng buhay na walang hanggan. May dalawang kondisyon upang siguradong aktwal na mapasa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan na siyang pag-asa natin. Pero dahil may kondisyon, pwedeng mawala din sa atin ito. Hindi tulad ng sinasabi nga ng maling ebanghelyo na hindi daw mawawala, kaya kampante sila, kahit palabag-labag lang dyan, okay lang daw yun. Unang kondisyon ay kung tayo ay mananatiling tapat kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa kanyang kalooban hanggang sa ating kamatayan, sigurado po yan na
mapapasa atin yung pangako at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi tayo manatiling tapat hanggang sa kamatayan, ay hindi natin makukuha. Basahin po natin ang sabi ng 1 John 2 verse 24. Anong sabi niya? Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, kung gagawin ninyo, pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig nyo sa simula pa, mananatili kayo sa anak at sa ama. Ibig sabihin, kung hindi natin pakaingatan ang ating narinig mula nung simula pa, ay hindi tayo mananatili sa anak. Ibig sabihin, hindi tayo mananatili sa anak at sa ama. Mapapahiwalay tayo kung hindi natin pag-ingatan yung sa ating puso yung narinig natin. Ano ba yung narinig natin noon? Na sinampalatayanan, yung ebanghelyo. Kaya pag hindi tayo manatili doon sa tunay na ebanghelyo at tatanggap tayo ng maling ebanghelyo, hindi mananatili sa atin ang anak at ang ama. At ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Okay. So sabi dito na ang katuparan ng pangako ni Kristo sa atin na buhay na walang hanggan ay nakasalalay sa ating pananatili sa Kanya. Ayun. Paano tayo mananatili sa Kanya? Ito ay sa pananampalataya na pamamagitan ng ating pananatili. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay mananatili sa Kanyang mga aral. Okay. At kapag tayo nanatili sa Kanya, nananampalataya at nanatili sa aral, tayo po ay manatili sa Kanya. Yan po. Basahin natin ang John 8 verse 32. Sino nga si Jesus sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya? Kung kayo'y magsisipanatili sa aking aral o salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Yan. May condition kung magsisipanatili tayo sa Kanyang aral. Di tunay tayong mga alagad. Paano kung hindi tayo manatili nga? Tuturing pa rin tayo ng mga alagad? Hindi na. Kung tayo hindi manatili, kundi tayo tumalikod, hindi na tayo kikilalanin ng Diyos na Kanyang mga anak. So, ang importante dito, hindi lang yung basta magsimula ka, kundi dapat na tapusin mo. Kagaya lang ng pag-aaral. Pag sinimulan nyo yung mga nag-aaral, tapos nagpatuloy ka, maging professional ka. Pero kung sa kaligitnaan ay huminto ka, di wala, hindi ka magiging professional pa rin, huminto ka ganon. So 2 John 1 verse 9, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. At ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ang anak ko. Tignan ninyo yung nananahan sa aral ni Kristo, mananatili ang anak at ang ama doon sa Kanya. Pag nanatili ang ama at ang anak sa Kanya, dahil siya nanatili sa aral, nasa Kanya ang ama, ang anak, at nasa Kanya ang pangako ng buhay na walang hanggan. Matutupad sa Kanya yung pangako. Mapapa sa Kanya talaga yung pag-asa. Pero kung hindi siya manatili daw dito sa aral ni Kristo, anong mangyayari? Hindi rin siya kinaroroonan ng ama at saka ang anak. Ibig sabihin, ang isang tao na hindi mananatiling tapat doon sa aral ni Kristo, hindi mananatiling manahan si Kristo sa kanya. At kapag hindi nanatiling manahan si Kristo sa kanya, wala na siyang buhay na walang hanggan na aasahan. Kasi yung eternal life is contingent doon sa pananatili mo kay Kristo. Once na humiwalay kay Kristo, wala ka ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Yan po ang katotohanan. Yan ang tunay na ebanghelyo. Hindi yung yung parang hindi ka pwedeng pwedeng mawala sa inyo. Pwedeng mawala yan, pero pwedeng hindi rin mawala. Totoo yan. Kung ikay manatili, pero kung mawawala yan kung hindi ka manatili. Yan. Kaya yun ang dapat na linawin natin. So kaya kung tayo manatiling tapat kay Kristo sa pamamagitan ng ating patuloy na pagsampalataya sa Kanya at pagiging masunurin sa Kanyang mga utos hanggang sa kamatayan,
Hanggang sa kamatayan, mananahan siya sa atin at sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan na kaligtasan. Basahin ninyo, basahin natin sa Revelation 2 verse 10. Huwag kang katakutan. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. At magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. O nakita nyo, pag tayo daw po ay manatili sa Kanya, na tapat talaga doon sa Kanyang aral at sumusunod, kahit pa tayo ay inuusig, pero nanatili tayong tapat at namatay tayo dahil sa ating katapatan. Ano ang pangako ni Kristo? Bibigyan kita ng putong ng buhay. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung inaasahan natin ay siguradong ibibigay. Pero kung dahil doon sa mga pagsubok na ito, ay tatalikod tayo, hindi po pwede, natutuparin ni Kristo ang kanyang pangako sa mga taong taksil sa kanya. Tutuparin lamang niya doon sa mga tapat sa kanya hanggang sa kamatayan. Pero pag hindi ka na nagtapat hanggang sa kamatayan, buhay ka pa, tinaksilan mo na si Kristo, ay hindi mo makukuha yung pangako niya. Sino ba namang tao o sino namang Diyos ang gagawa ng ganun? Hindi po pwede. So yan po ang unang kondisyon para mapasa atin yung pangako ng buhay na walang hanggan na pag-asa natin. Kailangan magtapat tayo hanggang sa ating kamatayan. Ayan. Pag hindi tayo magtatapat, kundi tayo po ay tatalikod, hindi natin maaangkin yun. Kaya basahin natin ang Matthew 24 verse 11 to 13. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. O nakita niyo na. Yung magtitiis hanggang sa wakas, yung kanina, yung maging tapat hanggang sa kamatayan, at yung magtiis hanggang sa wakas, ayan, dyan matutupad yung pangako ng Panginoon. Pero paano doon sa mga hindi magtitiis hanggang sa wakas? Yung dahil sa mga pagsubok ay umurong sila, tumalikod, naging taksil o naging balimbing. Alam nyo, maraming mga Kristiyano na parang politician na balimbing. Kung ano yung nanalo, lipat sila doon. O wala silang loyalty sa kanilang political party. Ganon din, maraming mga Kristiyano ang hindi loyal kay Kristo. Sa panahon ng kapighatian, magbabalimbing. Ipagkanulo nila si Kristo. Pwede ba yon? Pwedeng mangyari yon at nangyari na nga sa ibang mga tao at sa kasaysayan po ng Israel at kasaysayan ng Kristyanismo, marami po talaga ang balimbing, taksil pagdating sa kabagabagan, kahirapan, ayan, sila'y tumatalikod. At sila ang nagiging Judas, sila pang tagapagturo sa kanilang mga kapwa. Ipapahamak nila ang kanilang kapwa Kristiyano. Kung saan nagtatago, silang magtuturo. Punta kayo doon, hulihin nyo yun. Dahil silang nandun sila. Bakit alam niya? Kasi kasama dati pero naging taksil. Mas liligtas ba yung ganito, yung taksil na tumalikod? Hindi tapat hanggang sa kamatayan? Wala pong kaligtasan yan. Basahin natin Hebrews 10 verse 36-39. Kaya nga huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kailangan ninyo ang pagtitiis upang pagkatapos maisagawa ang kalooban ng Diyos ay matanggap ninyo ang kanyang pangako. Tingnan ninyo, may condition dito, kailan matatanggap daw yung pangako? Pagkatapos na tayo maisagawa natin ang kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan. Yan, napakalinaw. Sapagkat kailangan ninyo ang pagtitiis upang pagkatapos maisagawa ang kalooban ng Diyos ay matatanggap ninyo ang kanyang pangako.
sapagkat sa napakaikling panahon na lamang siya napaparito ay darating na at hindi siya magtatagal. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, at kung siya ay tumalikod, anong mangyari doon sa matuwid kung siya ay tumalikod? Hindi malulugod ang aking kaluluwa sa kanya. Ang ibig sabihin, dahil hindi siya malulugod, hindi niya ililigtas yun. Kasi nagtaksil siya eh. Dati siya ay matuwid, pero anong nangyari? Siya ay tumalikod. Kaya sabi doon ng verse 39, saan patutungo yung mga tumalikod? Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod patungo sa pagkawasak. Yung palang tumatalikod patungo sa pagkawasak o pagkasira o distraction. Yan. Sa halip tayo ay kabilang sa mga sumasampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. So dalawa lang ang pwedeng mangyari sa mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano na manatiling tapat hanggang sa kamatayan, sila po yung pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Yung mga Kristiyanong taksil na tumatalikod dahil sa kahirapan, ay sila po ay patungo sa pagkawasak. Yan mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo doon sa mga yung doktrina na yon na pinag-aralan natin na mali, na yung nagsasabi na once na nanampalataya ka, hindi ka na daw pwede na mawala. Kasi pwede yon. Kaya kampante sila na kahit lumalabag, akala nila hindi pa rin apektado ang kanilang eternal life. Pero sabi dito, nakasalalay yan sa pagganap ninyo sa kalooban ng Diyos. Kaya pag suwail tayo sa kalooban ng Panginoon, hindi matutupad yung pangako sa atin. Kaya upang mapasa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan, kailangan na tayo ay manatili kay Jesus hanggang sa wakas. Ang tumatalikod kay Jesus ay mapapahamak at hindi niya makukuha yung pangako ng buhay na walang hanggan. Kahit yung mga magtiis hanggang sa wakas, may kondisyon pa rin. Hindi lahat ng magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Merong nagpapatuloy hanggang sa wakas. Na tapat, meron namang nagpapatuloy hanggang sa wakas pero hindi tapat. Okay. Doon pa rin matutupad yung pangako ng buhay na walang hanggan, doon lamang sa nagpapatuloy hanggang sa wakas na tapat. Pinaliwanag din ni Kristo ito. Kaya there is no reason na tayo po ay malinlang ng maling aral kung talagang nag-aral tayo sa Bible. Kaya lang, pag kulang tayo ng basa, o kahit binasa natin, hindi natin inunawa ng tama, ay talagang madadala tayo sa maling aral. Nakala natin tamang-tama yun. Yun ang the best. Yun pala ay hindi tama. Basahin po natin Matthew 24:44 to 51. Kaya nga, kayo rin ay maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Ito, sa second coming na ni Kristo, ito ang pinag-uusapan. Okay, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Pag sinabing alipin, mga Kristiyano yan. Merong sinasabi dito na mga tapat at matalinong alipin na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon at ipinagkatiwala ang kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa takdang panahon. Verse 46, pinagpala ang aliping iyon. Anong alipin ang pinagpala? Yung tapat at matalinong alipin. Na sa pagdating ng kanyang Panginoon ay nasumpungan siyang gumagawa ng gayon. May ginagawa pa rin niya yung tungkulin hanggang sa wakas. Hindi siya nagbabago. Tapat siya kasi. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ipagkakatiwala sa kanya ang lahat na ari-arian ng kanyang Panginoon. Dito naman, basahin naman natin yung taong hindi tapat na alipin ng Diyos. Verse 48 hanggang sa baba. Ngunit kapag ang masamang alipin, masamang alipin naman ang tawag dito, hindi ito unbeliever, believer ito. Pero masamang believer. Sabi dito, ngunit kapag ang masamang believer o alipin iyon ay magsabi sa kanyang puso, maantala ang pagdating ng ating Panginoon. Parang sabi, kala ko'y darating na pero matagal, hindi pa darating yan. Tapos dahil inaakala niya matagal pa ang pagdating ng Panginoon, sabi na, sisimulan niyang hampasin ang kanyang mga kapwa alipin.
siya ay kakain at iinom kasama ng mga manginginom. O, mag-backslide siya. Yan ang ibig sabihin nun. O, mag-backslide siya. Doon na siya sumasama doon sa mga masasama, nakikiinom, na magiging manginginom na siya. May nakita ba kayong Kristiyanong manginginom? Meron. Daming mga Kristiyanong manginginom dyan. Ang Panginoon ng aliping iyon ay darating sa araw na hindi niya inaasahan. Pagdating ni Kristo, nandun pa rin yung mangiinom na Kristiyano. Tuwang-tuwa pa rin, akala pa rin niya ay maliligtas siya. Siya ay darating sa oras na hindi niya alam. Anong gagawin sa kanya? Ibibigay pa rin ba sa kanya yung pangako ng buhay na walang hanggan? Hindi na. Verse 51, sabi dito, puputulin siya sa dalawa. Puputulin sa dalawa. Matindi. At ang kanyang bahagi ay ilalagay kasama ng mga mapagpaimbabaw. Ibig sabihin, yung hindi tapat, ang kahihinatnan ng hindi tapat ay kapareho doon sa mga kahihinatnan ng mapagpaimbabaw. Doon ay magkakaroon ng pananangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ayun. So, yung pong mga doon, yung mga hindi tapat, ay hindi po tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako sa kanila. Kasi taksil nga sila Taksil sila sa Panginoon. Tutuparin lamang po ng Panginoon yung kanyang pangako ng buhay na walang hanggan doon sa mga tapat. Una, yung mga nagtapat hanggang sa kamatayan. Pangalawa, yung mga nagtapat hanggang sa wakas. Yun. Sila po yung pagpapalain. Yan. Pero doon sa mga hindi tapat na taksil, ay hindi talaga tutuparin ng Panginoon yung kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, mali po yung aral na kapag tayo ay nanampalataya, tayo ay meron ng buhay na walang hanggan, hindi na po tayo pwedeng mawala sa atin yung pag-asa ng buhay na walang hanggan, dahil pwede po yan. Ang problema dito, dahil sa ganong kalagayan, ang mga humahawak ng ganitong pananampalataya o paniniwala na mali, kampante nga sila na kahit naglabag-labag na dyan, hindi nga nakikipagbaka ng tama, hindi umiiwas doon sa kasalanan kasi isip na nga na sigurado na siya yun ang deception. Nag-iisip siya na sigurado, pero pagdating ng araw, dahil nasumpungan siya na hindi naman pala siya nagtapat, kaya mabibigo siya. Kaya habang may panahon pa mga kapatid, hindi pa dumarating ang araw na si Kristo darating, ngayon pa lang mga kapatid, dapat magbago tayo. Itakwil na natin yung ganito na maling aral, tanggapin na natin itong tamang aral ng mga alagad, upang tayo po ay masigurado. Pero ang kondisyon, tanggapin natin ito, pero dapat magtapat tayo sa ating Panginoon. At dapat, yung sabi dito, na tapat nating gampanan yung ating tungkulin. Isagawa natin yung kalooban ng Diyos. Dahil lininaw ni Kristo na yung kanyang dadalhin ipapasok sa kaharian ng langit ay yung mga gumaganap sa kalooban ng kanyang Ama. At yung kalooban ng kanyang Ama, yan din ang kalooban niya sapagkat sila ay mag-iisa, nagkakasundo. Kaya kung ano ang kalooban ng Ama, yun din ang kalooban ng Anak. At ang kalooban nilang dalawa ay talagang mapalaya tayo sa kasalanan, huminto tayo sa pagkakasala, at mabuhay tayo sa katuwiran, mabuhay tayo sa kabanalan, mabuhay tayo sa pagtitiis at pananampalataya at kahinahunan. Yun ang magbigay sa atin ng guarantee na pagdating ni Christ, sabi doon na mapalad na alipin ang ganito. So aking idinadalangin sa inyo mga tagapakinig, mga kapatid at mga kaibigan, mga kababayan, sana po ay masumpungan tayo sa pagdating ng araw na tayo po ay tapat na mga alipin ng Diyos. Upang maging tapat tayo, tanggapin po natin itong tunay na ebanghelyo, itakwil natin ang maling ebanghelyo, mga kapatid. At yung aking tinalakay na inyo, huwag nyo na pong ipagpapatuloy yun dahil delikado, mapapahamak po talaga kayo. Ito po ang aking dalangin na sana po ay makaiwas tayong lahat dito sa maling mga
aral na magdudulot sa atin, magtutulak sa atin para hindi magtapat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa kitaasan po ng mga langit, kami po ay nagagalak sa mensahe niyong ibinigay. Aking idinadalangin na pagpalain niyo po ang lahat na nakikinig upang itakwil po namin lahat. Magkakaisa kami na itakwil itong mga maling mga ebanghelyo na inyong ipinaliwanag sa amin. At tanggapin namin yung tunay na ebanghelyo at gampanan namin ang aming tungkulin bilang inyong mga anak, na talagang lumaya kami sa kasalanan at matuto kami pag-aralan namin, ipaglaban namin ang pamumuhay na sa katuwiran, pamumuhay sa kabanalan. Po ang aking dalangin para po sa lahat sa amin na nakikinig at sa lahat ng sakop ng aking pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kapatid sa church, at sa lahat po na nakikinig sa programang ito ng Tinig ng Reformasyon. Ito ang aking dalangin, lakip ang kapatawaran sa aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, good night po at maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa ating programang ang Tinig ng Reformasyon. Hanggang bukas na muli tayo magsama-sama upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Good night and God bless you all.